Ito yung spot welder natin noon, SQ-SW1. Ito naman ang bagong spot welder natin, SQ-SW3. Secure. Ang laki ng diferensya, oh. Ang ganda, may screen to dito. Tanggalin na natin yan, hindi natin kailangan yan. Ang laki ng ano nyo, oh. Terminal nya. Meron tayo ditong, ano to, jack, USB, tsaka put switch. Tapos sa likod, meron tayong charge. 5.6 volt. Maximum of 15 ampere. Wow. Ito siguro yan. Model SQ-SW3 charger. Input AC 100 to 240 volts. 50-60 Hz. Output 5.6 volt, 15 ampere. Energize natin for the first time. Yung malaking adapter ang gamit natin. Maluwag yung saksakan ko. May narinig akong pan. May pan to. Meron siyang pan. Mahina lang. Alright. Power. Okay, nag-charge. Okay na ito. Long press. Nice. Nag-charge tayo. 3.58 volt. 3.64. Nag-charge siya, oh. Alright. Touchscreen ba to? Hindi. Meron tayong 89 watts. 89 watts, ha? .6 volt. Tumigil na sa charging. At ang wattage niya ay bumababa na. Ayan, 16.9 volt. Tumigil din yung blower. 15 watts, 14 watts. Ayun, nag-standby na siya. Buksan ko muna yung isang kahon ng accessory box natin. Pag pinatay ko to, subukan natin long press. Namatay. At bunutin ko muna ang saksak. Namatay na ilaw ng ating charger. Buksan ko muna yung isang accessory box natin, yung pangatlong box. Yan lang yung laman ng dalawang box natin, ang charger at ang Secure SQ-SW3. Okay, ito na lahat ng laman ng ating box. Ito yung kanyang mismong wire pang spot welding. Manual. Meron siyang 25 mm square. Napakalambot na wire. Pero, labas ng konti, oh. Dito ako concern, eh. So, in-email ko na si Secure tungkol dito. Bakit kako hindi silicone wire ang ginamit. Pero ito ay 25 mm squared na nickel coated. Pure copper siya pero nickel coated. Ito ay dadiretso siya dito. Okay. Tapos nung isang 25 mm squared na parehas terminal legs yung dulo ay pupuntahin dito. Ito kakaiba, oh. Meron siyang ayun, oh. Maliit na yon. Hindi kita, eh. Ay maliit na yun, oh. Meron siyang LED dun. Ganda. Parang sobrang dikit, oh. Anipis na ng clearance. Pero may awang. Okay. Tingnan natin yung sa SQ1 mamaya. May ganito rin yung SQ1, eh. Pero bihira ko gamitin yun. Pero nung last na gumawa ko battery pack, yun ang ginamit ko. Ito ang taba. Meron tayong ditong holder ng 18650. Tama. Pwede tayong tama. Mag-practice tayo mamaya dito sa 18650 na to. Okay. Meron tayong pedal switch na may saksakan. Yan ay papunta dito. Yan ang put. Yun. Alright. Tapos meron tayo ditong isa pang adapter. 19 volt 2000 milliamps o 2 amps. Para naman ito sa slow charging. Dito. Yun. So yun ay fast charging. Ito ay slow charging. Siguro pag kontian lang pwede to. Pero maganda yun, mabilis mag-charge. Tapos meron tayo isang supot na kung ano-ano. Screw, yung mga screw. Mahalaga yan. Dito ang screw yan.
Okay, para dyan yan. Meron na rin tayong tools. File o kikil. Mga screw. Screw, text screw, Type-C, USB. Para dito. Pwede siyang i-software upgrade. O kaya pwede rin palang supplyan dito ng Type-C. Yung power. Tapos meron tayong mga extrang tip. Hindi pala to extrang tip. Itong tip na to ay para yan dito. Okay. Pero itong isang to, kakaiba yung buksan. Meron siyang sobrang liit na screw. Tapos ito pa isa. Square lang. Para to dito. Nya, para dun nga. Allen wrench na may handle. Salpak agad natin at matesting. Meron tayo isang kable para dito. Doon yun. Okay. Tapos ito. May click to. Ito wala. So ito yung may limit switch. Dapat siguro to hinabaan yun. Naiksi yun. Ayan o. Kung maiksi kasi, kung mas mahaba, yan o. Halos walang in-email ko si Secure tungkol dito sa wire. Kako bakit ganito ang wire na ginamit. So, malambot siya. Pero, may isang iblang nakalawit o. Tama, ayan o. Baka kasi mga pitbahay. Malambot siya, sobrang lambot niya. Pero, baka mag-short ang iniisip ko eh. Testerin na natin. Diba? Ibig sabihin, pag nagdikit niyang konti, imbis na dito mag-spark, baka dun, makubo lang to. Anyway, okay naman daw yan at tinesting daw nila ng matagal. Ang comment ko lang dito, okay lang tong spiral, ano bang tawag dito? Spiral, cover. Pero parang maiksi siya, Pag nahigit ko ganyan, ayan, Kung ganito sana, mas maganda, Para mapanatili yung lambot. Nga lang dun ay, ayan, naka-expose na dito. Pero meron tayo niyang paraan. Dahil meron ako niyan. Lalagyan ko muna to. Duduktungan ko lang. Ang haba ng putol ko, Pwede na yan. Ayan, mas medyo komportable, di ba? May protection kahit papano. May expose pa rin dyan habang gumagalaw. Pero kahit aksidenteng masanggi, may unang tatamang insulation. Sa kabila rin. Yan, Mas medyo protection. Sabi ni Secure, ano bang sabi niya? Sabi ko kasi kay Secure, bakit hindi silicone wire ang ginamit? Kasi yung Model 1 nila ay silicone wire. So may balat malambot din naman ng silicone wire Ang sabi nila, we tested both silicone wire and the current bare wire with an insulated wire sleeve. After long-term testing and comparison, the copper wire with the silicone wire sleeve feels hard and it's not conductive to operation. The current copper wire design feels very soft, and nickel plating can prevent the copper wire from oxidizing. The additional insulated wire sleeve can effectively prevent the two copper wires from short-circuiting at the same time. These have been tested for a long time and there's no problem. Please feel free to use them. That's why we spend more money on customizing and producing such copper wire. Okay, tested daw nila yan Sabi nila yan. Huwag daw mag-alala. Pero nag-alala pa rin ako kasi laki nung na-expose Ngayon, hindi na ako nag-aalala. Testingin na natin. Kuha tayo ng testingan. Nga pala, tingnan muna natin specs nito. Model SQ-SW3 Capacitor Energy Storage Spot Welder. Siya ay merong capacitor sa loob. Wala na siyang battery. Hindi kapares ni SW1. Yung una nilang pinatesting sa akin ay the battery. So, nakiwalay pa yung battery. Wala namang problema. Ang problema ko lang, so 3 taon na to, yung battery ko ay nabuntis. Ayan ang taba Lobat, may X yung battery. Nung nakaraan gagamitin ko sana nung project ko. Kaso mo nga lang, buntis na. Kaya saktong-sakto, meron tayong bagong model na
Meron siyang malalaking capacitor ayon sa website nila. Gusto ko sana buksan kaso chinarge na natin yung capacitor nito, tsaka wag na lang. Tapos balik tayo sa product parameter. Meron tayong LCD screen na 1.8 inch color HD LCD. Trigger mode, automatic mode, manual mode. Output voltage 5.6 volt max. Output current 2500 ampere max. Nickel plating thickness, kaya niya ang less than or equal 0.5 mm. Pure nickel thickness, less than or equal 0.3 mm. Tapos copper sheet thickness, less than 0.2 mm. Charging method, AC-DC, fast slow charging. Battery charging, pwede rin battery. XT60 IE-M. XT60 yung port niya sa likuran. Ito yung Type-C. Type-C firmware upgrade, charging, PD 3.0, 25 watts max. Okay, so pwede siyang PD o power delivery. Tapos 5525 port. Ayan yung nasa gilid. Ito, kala ko nga ilaw yan 5525 port. Diyan papasok yung ating adapter na 19 volt 2 ampere. At ang product weight ay 1,565. Isa't kalating kilo ang ating bigat. Bigat siya. Pure aluminum yung bahay niya. Mag-safety goggles lang ako at testingin na kagad natin. Hindi ko alam kung anong setting nito pero meron tayong pulse. Pulse 1, 0.1. Pulse 2, 0.1 milliseconds. Auto, 1 seconds. Saka interval, 0.1 milliseconds. Ididikit ko lang to. Ganito. Yun. May nag-loading tayo. Yung auto. Naka-auto tayo ngayon. Tumatama siya, Ayun, nagkaroon siya ng tuldok. Yan yung 0.1 milliseconds. Adjust natin to. Paano i-adjust? Yun. Yung power, nagkaroon ng square na pula dun. Tapos, wala. 5 milliseconds. Pag hindi natin pinindot, ayun, wala. Okay. 0.5 milliseconds. 0.5 milliseconds pala, hindi pala 5 milliseconds. Okay. Pagdikitin ko lang ulit to. Yan nag-spark na. Ba't ganun? 0.5. Ba't ba dalawa ang pulse nito? Lipat natin sa pulse 2. Gawin na natin 0.5. 0.5 milliseconds. Kinakapa ko lang muna. Uy. Oh, ang ganda pala nito. Meron pala tayong weld count, Nalalabuan tayo sa LCD. Meron tayong weld count. 11 na. Nagbibilang siya. Ang galing. Beautiful. Nilagay ko lang, inon ko lang yung stronger sa setting. Ayun. Ayun, napunit na siya, Parehas ng setting. Etong nauna, yung, ayun, yung kapit na kapit, stronger yon. Eto, hindi stronger. Pinag-practicean ko yung mga setting niya. Iba-ibang setting. Inalam ko. Ayun, meron pang napalakas. Ang laki ng butas. Nga pala, ayan, tulog siya. Ito natin power. Long press para sa power on. Yon, may tunog. Meron tayong 3 pindutan dito. Ito yung power, left tsaka right. So, pag pindot natin, short press natin yung power, magkakaroon ng red doon, Pulse 1. Tapos mawawala pag natin nalaw. Pag nilagay natin sa pulse 1, pulse 2. Yan, pag pindot natin to, lalabas yun doon. Pwede tayong mag-adjust. Nasa, yan, 1 milliseconds. Tapos, auto. Etong auto, seconds to.
Ang pinakamalaki niya ay 3 seconds. Manual. Pag, ayun, yun ang manual. Pag, ang pinakamababa niya ay 0.5 seconds. Pag binaba natin maigi, lalabas manual. So, yun na yung, mamaya testingin natin yung put switch. 3 seconds. Ayan yung auto. Pag na-detect niya nagdikit yung dalawang tip natin, magbibilang siya. Saka lang siya magte-trigger pag na-reach na yung trigger point natin na yun. Nasa auto tayo. Balik natin sa 1 seconds lang. Seconds to hanggang 3 seconds. Tapos, pulse to milliseconds din. Ito ay 0 hanggang 20 milliseconds. Okay? Tapos, interval 0.1 milliseconds hanggang 10 milliseconds. Okay? Tapos, ang pulse 1 natin, ang maximum natin ay 10 milliseconds. Tapos, ang nagustuhan ko dito, meron siyang bilang ng kung nakailang spot weld na tayo. Nabura ko na kasi nabalik ko sa default. Ang pagbabalik niya sa default, kailangan walang naka-red. Sabay natin pipindutin itong left tsaka right. Yun. Nag-reset na yung parameter niya. Bumalik tayo sa default. Okay. Tapos meron pa isang setting dito katabi ng temperature. Temperature daw ng board yan. Ang setting natin, pag pindot natin tong kahit alin sa dalawa, left or right, meron niyang stronger, naka-off. Ayun, lumalabas Ang bilis Tapos, light on, mamaya dun yun sa isang gamit, isang pang spot weld natin, yung handle. Tapos, off. Battery low voltage. Ito hindi ko maintindihan pero naka-off siya bago 7 volt hanggang 24 volt. Siguro, kapag ginamitan natin siya ng battery dito sa gilid, yung sa ayon sa manual. LCD, ito, 0 degree. Pag pinit natin, naging 180 degrees. So, pagbabalik rin natin yung unit. Ayan, nakabaliktad siya. Ayan, teka lang. Ang hirap na naman balik nito. LCD. Yan, 0 degree. Tapos, beep. On o off lang naman to. Tapos, language. At exit. Version 1.05. Exit natin. Ganito ang setting niya. Ang pulse 1 natin, halimbawa, lagay natin to sa 5 milliseconds. Tapos, auto tayo. Eto yan. Spot natin. Yun. Mahina lang siya. Pero, pag ginamitan natin ng pulse 2, magiging dalawa yung pulse niya. Doon papasok yung interval na yan. Saka yung pulse 2. Halimbawa, taasan natin to. Lagay natin sa 3 milliseconds, interval 0.1. Tingnan nyo. Tingnan natin. Spot lang natin to. Wala namang nagbago. Ganun pa rin. Kasi, isang pulse pa lang din yan. Mag-activate yung dalawang pulse na yan kung pupunta tayo sa setting at i-on natin tong stronger. Yan. Pag yan naka-on, dalawang pulso na ang gagawin niya o dalawang pulse na. Gagana na yung pulse 1 tsaka pulse 2. Pero hindi natin makikita sa sobrang tulin kasi 0.1 milliseconds yan So, ang 1 milliseconds ay isa ng 1,000. Ang 1 seconds ay 1,000 milliseconds. Okay, so 0.0001 seconds yan. Kaya hindi natin makikita talaga yan. Dalawang pulse na yan. Check natin, mataas yung pangalawang pulse natin. Naka-safety goggles ako. Yun, wala Isa pa. Yun, butas. Yun yung 3 milliseconds. Ang lakas na. So, dito lang tayo mga kapa. Kung makakapal, gamitan natin ang pulse 2. Pero, sa tingin ko, isang pulse lang okay yung sa akin. Halimbawa, ito ay 2. Pagdikitin natin yan. Ganda kahit nagbabanggaan sila no problem.
Ganda na ng kapit nito. Itong manipis na pure nickel, tsaka yung makapal na coated. Tigas ah. Ayaw na matanggal. Hindi maaaring hindi ka matatanggal. Ayun o. Kapit na kapit ay napunit. Subukan natin ngayon ng manual. Itong auto, ibababa ko lang sa, ayun, manual. Teka, dalawang makapal nga. Subukan natin. Okay, so naka-manual tayo. Kailangan natin ng put switch. Sasalpa ko lang itong put switch natin dito. Ano ang setting natin? 2 milliseconds. Tapos, naka-stronger ba tayo? Hindi, naka-off ang stronger natin. Kapag pinagdikit ko to, wala. Kailangan natin pindutin ito. Teka, pindutin ko nga ng walang ano, ng walang spot. Wala dahil wala tayong short eh. Ang spot welding, short natin yung mababang voltahe na mataas ang amperahe. Kaya nagkakaroon ng pag-spot weld. O spark lang naman yan eh. Kaya nga sa kung gaano siya katagal mag-short, dun lumalakas yung hinang natin. Kaya ang kinokontrol natin ay seconds o milliseconds lang. Okay? Kung maganda dito, ipapwesto ko muna. Kailangan may pressure tayo. Tapos, pindutin ko to. Yun. Yun yung manual. Yun, no? Hirap pa siya sa ano, oh. Sa 2. Taasan natin. Sagad na natin. Subukan natin sagad. Tingnan natin yung voltahe, kung ito bagsak. Takot ako, 10 milliseconds. Ano lang muna to? Low voltage lang naman to. Kailangan meron tayong diin at pindot. Ganda oh. Tingnan nyo kung gaano kaganda yan. Hindi natin mapaghiwalay. Oh, grabe. Ayaw na maghiwalay. Ayan oh. Punit. Ang kapal nito ah. Hindi ko lang alam kung ano sukat nito. Kinaliper ko kasi yung caliper ko manumano eh. Grabe oh. Ang tindi. Ang ganda. Ang lakas. Meron tayong ilang bilang natin. Ayan o, 7. Pag nireset ko to, long press, boom, reset. Nawawala rin yung bilang. Yung welding count natin. Gamitin natin yung isang pang spot weld. Teka, may gusto akong i-test. Piyatay ko yan. Pero nakasaksak pa rin. Natin ng voltahe. DC. Uy, meron oh. Kahit pa tayo, 5.6 volt. Iingatan natin yung lugar na yan. Okay, nakakabit na ng ating isang handle. Ito pala yung model name din na WP30. Buhayin natin. Long press. At umilaw ba siya? Hindi umilaw. Bumalik tayo sa auto. Nireset ko ba to? Parang nagloko tayo ah. Ano nangyari dito? Ba't nagkaroon tayo ng 1760 na weld? Reset natin. Boom. 0. Lagay natin itong isang jack niya. Dito. At yung isa ay ilalagay ko sa put. Yun. Wala pa rin. Ay, naka-off nga pala. Teka. Balik tayo sa setting. Enter. Right. On. Yun. Exit. Kailangan pala. Ay, may ilaw na tayo. Kailangan pala. Kasama tong jack na to. Ayan o. Kahit nasa auto tayo ngayon. Hindi kita eh. Kasi masyadong mahina. Adjust natin. Butasin natin yan. Lagay natin yung pulse natin sa lagay natin pulse sa 4 at
stronger. Yan, patay ka ngayon. Malakas-lakas to. Tapos, ano, may ilaw siya, oh. Ang ganda, oh. Butas. Nagkakaroon tayo ng malakas na spark ganun pag hindi maganda yung pressure natin o hindi o kaya sobrang lakas talaga ng spot welder natin. Okay. Babaan natin. Torture tayo eh. Gawin nating 2 milliseconds lang yung pangalawang pulse. Tapos, lagay natin sa, subukan natin ng manual. Yun. So, ang manual, meron to sariling trigger dito. Yun. Pag diniin natin, yun o. Hindi na tayo mag-antay. Hindi na tayo mag-antay, no? Pangpaspasa na to, kaso mo nga lang. Hindi man tayo nagmamadali paggagawa ng battery pack eh. Siyempre, ingat pa rin tayo. Mas gusto ko pa rin yung automatic. Ano, baba yung voltahe niya. Oh. Umuugong ng mahina yung charger. Subukan natin sa 18650 na to. Patayin ko nga ang mga ilaw natin. Yun o. Kaya to yung ilaw ng... Kasi pwede daw pang madilim. Oo nga, pwede nga pang madilim mo. Kitang-kita. Kahit mag-brown out. Teka, kanina pa tayo nakasaksak eh. Subukan kong bunutin. Naka-on tayo ah. Tiyatin kung mamamatay. Hindi siya namatay kasi may charge yung ating capacitor. Hindi nababa oh. Antay tayo mga 1 minuto. Tingnan natin yung voltahe. A few inches later. Ay, may 1 minuto na. Ang voltage natin ay hindi nagbago. Ang ano natin yan ay pulse 1, 1 milliseconds. Ang pulse 2 ay 2 milliseconds. Auto tayo ng gawin natin tong ano 1 seconds para makabuelo pa tayo ng diin. Kasi gamit natin yung handle eh. Naka-on ang stronger. Tama-tama. 1 seconds plus 2 seconds. Milliseconds. 3 milliseconds. Meron tayong 5.6 volt. Tingnan natin kung ilan ang voltaheng ibabagsak nito ha. Kasi short niyang 5 volts yan eh. Bibilang ko lang to. Uy, lakas ng spark. Butas na naman. May 5.6 volts pa rin. Ang galing. Saksak ko yung charger. Nagkaroon lang tayo ng 24 watts. Ayan, 16 watts. Konting-konti lang nawala sa kanya, oh. 1.5 milliseconds. Short, isang pulse lang. Testingin natin to. 1.5 seconds. Safety goggles. Bitin na, oh. Ay, sorry po. Bitin na tayo. Kita pa rin ba? Kita pa rin naman eh. Okay. Didikit ko lang to. Two milliseconds. Isa pa. Paganto. Taasan natin to. Setting. On ang stronger. Exit. Babaan lang natin to. 1.5 tsaka 2. 3.5. Hindi, babaan pa natin. Masyadong malakas yan. 2 milliseconds plus 1. Hindi ko alam ba't kailangan pa 2 pulse. Siguro pag kinakapos na tayo sa 10 milliampere. Sa 10 milliseconds. Ganda talaga pag spot weld, oh. Napakalinis.
Beautiful. Pero nahihinaan pa ako eh. Tanggalin natin. Ito ay 0.1 mm nickel strip. Pure. Oy, ay napupunit ito. Malambot ang pure nickel. Pero, pag nag-salvage tayo ng mga battery sa laptop noon, palagi ganyan ang makukuha natin. Kaya ang hirap linisin. Yan o, kapit na kapit. Kaya mas mainam palagi. Sa unang spot, una, dalawa, may tayo. May practicean tayo. Kagaya itong mga battery na to, sira na to, 0 volt na to. Mamaya kasi gagawa ko ng 12 volt na 3S 3P. A few inches later. Okay, may git 24 hours na tong tanggal sa saksak. At yakpang ko lang ng mga kung ano-ano mini-ready na akong battery. Testing natin gawin yung battery pack pero hindi ko isasaksak. Testerin muna natin. Kung na-hold niya yung charge niya ng 24 hours. 5.3 volts. 0.3 ang nawala. Long press natin. Yun o. 5.22 volts. Okay. Tingnan natin kung kaya niyang gawin tong ating 3S 3P na battery. Assembling ko lang. 3S 3P. Ayan lang yung ating gagamitin. Setup muna tayo. Ano pang magandang setup? 2 milliseconds saka 1. Gawin natin. Adjust natin sa 2 tsaka 1.5 interval. Huwag natin galawin interval. Ang auto, gagamitin ko auto. Pero gagawin kong 2 seconds. Naka-on stronger natin. Naka-on stronger natin. Okay na yan. Naglagay ako ng 2 seconds delay para madiin ko ng maayos. Okay. Bago siya mag-automatic na spark. Okay. Sadya ko itong nalagpasan para sa magiging BMS natin kung lalagyan natin. Ganda oh. Ang ganda pag naka-spot weld. Mukhang kaya tong mag-spot weld kahit hindi nakasaksak. Sala pala to. Ganda pag naka-spot weld talaga. Itong kabila. Teka muna. Double check ko nga. Positive la to. Double check. Perfect. Double check. Good. Doble-doblein ko na lang yan. Ilan ang voltage natin? 5.08 volt. Beautiful. Yan, okay na siya. Okay na ang ating battery pack. Ayun, lowbat na. Nagpula na siya sa 4.98 volt. Alright, pero nabuo natin ng tigda 2 slot. Usually, pag nagagawa ko, tigagatlo pa yan eh. So, yan ang ating review sa Secure SQ-SW3. Lowbat na. Nakapag-spot weld pa ng lithium ion. Kahit hindi nakasaksak. Pagdedikitin ko to. Yun ang concern ko dito eh. Pero model lang yung gawang paraan. Sa tingin ko, iiwan ko siya ng nasa manual. Manual setting lang ako palagi. Pag gagamitin ko, sa ako na lang i-auto kasi favorite yung auto. Okay, so hanggang dito na lang. Yan ang ating review sa Secure SW3. Maglalagay ako ng link sa video description kung saan tayo maaaring makabili nito. Maganda siya. Lalo kung mag-i-spot weld tayo ng maraming battery. Kung nagbibuild tayo ng battery, maganda to.